What's going on? It's Chris Boy Marino. Welcome to another video. So for today's video, ang pag-usapan natin is all about yellow fever vaccine ng BOQ o Bureau of Quarantine. So paano nga ba magpa-online appointment? Kasi this time wala na po silang walk-in. So hindi na sila tumatanggap ng walk-in. Ang kailangan na muna is magpa-online appointment, tsaka ka pupunta sa kanila at tsaka kanila babaksinan. So tara, pag-usapan natin kung paano magpa-online appointment, and we are starting right now. Bago tayo magsimula, make sure lang na na-prepare ninyo ang mga requirements, which is ilalagay ko na lang dito sa screen para tuloy-tuloy tayo mamaya. And simulan na natin at ipapakita ko sa inyo dito sa screen ng aking laptop. Dito sa web is i-search nyo lang ang icb.boq.ph. Yan. Tapos, i-click nyo lang itong sign up. So, kung wala pa kayo account sa BOQ, is i-click nyo itong sign up. Basahin nyo lang yan. And then, agree. Yan. So, kailangan din na ang inyong ilalagay na email address is make sure lang na ito ay tama. Dahil may i-send sila sa inyo dito sa inyong email address. So, yan na. May i-send silang OTP sa inyong email address, which is i-open ko na yung aking email address. Kaya napaka-important na wag ninyong mamaliin ang inyong email address. So, yan. Copy nyo lang kung ano yung sinend nila. And then, i-paste nyo lang doon sa baba. Yeah. And then, submit. So, i-create lang kayo ng account nyo, which is maglagay kayo ng inyong password, kahit na ano, bahala na kayo. So, lagay nyo lang yung inyong name, full name. And then, yung inyong mobile number. Siyempre, ang inyong birthday, bahala na kayo kung anong birthday nyo, ilagay nyo lang. Nationality, Filipino, of course. Gender is male. Married. And sign up. So, ganun lang kadali yun. So, may makikita kayo, sign up, complete. So, ganun lang kadali mag-create ng account. So, mag-login na tayo. Yan. So makikita nyo rito is dito sa baba is merong vaccination services, certificates, physical, and BOQ seminar. So, kung ikaw ay magpapabaksin ng yellow fever is dito kayo sa vaccination services. So, makita nyo rito, andito yung yellow fever vaccine is multiple dose. Meron siyang 1,500. So, i-click nyo lang yan. So, dalawa yan dati, isang single dose at saka isang multiple dose. So, parang inalis na nila yung single dose. So, ang natira na lang is itong yellow fever na multiple dose. So, pinagkaiba lang naman nila dati, isang single dose is yung medyo mahal na 2,000. So, babaksin ng kagad. While dito sa multiple dose is yung mag-aantay muna ng 10 person bago kayo matuloy mabaksinan. Pero, mukhang hindi naman nagwo-work yung single dose. Siguro lahat ay nagmo-multiple dose, kaya inalis na siguro nila. So, ang natira ito is multiple dose na lang. So, i-click na lang yung next, and then choose lang kayo ng location kung taga saan kayo. Kung saan nyo gusto magpabaksin o kung saan mas malapit sa inyo. Kung ako sa Mindanao, pindutin ko lang tong Cagayan de Oro. Ito medyo mas malapit sa akin. Yan. So,
dito sa schedule is mayroong green at mayroong red. So yung green is available at yung red is hindi na yan available. So sa December na ang next na appointment. So click ko tong December 7. So 9 to 10 a.m. Yan. Lagay mo lang yung personal information mo. Complete mo lang lahat yan. So, complete address. Ilagay mo lang yung complete address mo kung taga saan ka. So, Region 10. Dati taga Antipolo ko sa Region 4A. Pero ngayon is Region 10 na ako. Province of Bukidnon, Malaybalay City. Fill up nyo lang itong personal details nyo. Kasi type nyo lang dito yung address nyo. Purpose, of course, work. So, ilagay nyo lang kung anong occupation nyo. Kung kayo OFW, seafarers, kayo nang bahala dyan. So, ako ay seafarer. So, dito is mag-upload na kayo ng inyong mga government ID. At saka, ang passport is required talaga sa kanila na may upload. So, government ID, maglagay lang ako dito ng driver's license. Maglagay lang ako ng example. Yan. So, mag-upload lang ako ng files. Kung wari yan yung driver's license ko. Yan. Successful na. Updated na yan. So, next is kailangan mong maglagay naman ng inyong passport. So, yan. Kunwari yan ang passport number ko. Kung kailan siya na-issue. Yan. Saan mo nakuha yung passport mo? For example, Manila, DFA Manila. And then, submit mo lang. So, kung makikita nyo is nagkakaroon siya ng check. So, it means okay na. Na-i-upload na siya. So, make sure lang na i-upload nyo is below 1 MB lang para mag-direct kagad siya. Ma-upload. So, submit your seafarer's ID. So, kung wala kang seafarer's ID, pwede mong gamitin ang inyong seaman's book. Yan. Date issued. Lagay mo lang din kung kailan. So, choose file. Yan. And then, submit. Yan na. So, nakapag-update ka na ng iyong mga IDs na kinakailangan. So, ito is kailangan nyo sagutin ng yes or no. So, it depends sa inyo. Are you sick today? Of course, no. Ay allergies? Of course, no. Basta, basahin nyo maigi at sagutan ninyo according sa inyong mga nararamdaman kung meron kayo sakit o wala. So, ito kasi is health declaration. Ayan. Pero karaniwan ng sagot dito is no lahat yan. Yan. No. Do you have any vaccination? The past 4 weeks? No. Matagal na ako na vaksinan. Of course, no. And then, click next. So, para mag-proceed ka na. So, dito ka na sa confirmation. So, kung makikita nyo dito sa left side na sa Cagayan de Oro, yun yung address na pupuntahan ko. So, double check na nyo lang ang inyong critical na details and then i-click nyo lang ang next. Pag nakita nyo naman, tama na. So, kung may mali is balikan nyo lang. So, since sample lang naman to is tama yan lahat. And then, confirm. So, dito ka na magpe-payment. So, yun na ang next. So, pwede kayo magbayad ng e-money, mobile wallet, online banking, cash, or debit, or debit. So, kung gusto ko magbayad ng GCash or PayMaya, so mag e-money tayo. So, i-click mo lang yan. So,
dito pala sa right side is nandito yung total number ng inyong babayaran. So, 1,530 kasi merong convenience fee na kung magbabayad ka ng via GCash. So, make sure lang na ang inyong GCash is may enough balance bago kayo mag-payment. Kasi pag walang enough balance yan is mag-e-error. So, yan na. I-follow nyo lang yan kung paano dito. Paano mag-pay via GCash. So, kailangan nyong i-open yung inyong GCash and then i-search ang PisoPay. So, nandyan naman yung instruction nila. So, ilalagay ko na lang din dito kung paano. So, kailangan nyong i-generate ang reference number tsaka nyo babayaran via GCash. So, ganun lang magpa-appointment sa Bureau of Quarantine. So, make sure lang na double check ninyo ang inyong mga email kasi meron silang isi-send doon na confirmation sa inyong payment at kailangan nyo itong ipaprint or picturean para during sa inyong appearance sa Bureau of Quarantine is papakita ninyo iyon sa kanila na kayo ay nakapagbayad na online. So, ganun lang kadali magpa-online appointment. If you like this video, don't forget to like and subscribe. And thank you for watching. I'll see you next time. Ciao!